Hello everyone, I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Bishop Salian. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel sa Facebook. May kapayapaan at habag biyan Diyos ay sumasa atin lahat sa magitan ng ating Panginoon si Kristo. Ito piling Cristo Jesus, Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International. Kapatid, sa oras na ito, una sa lahat ay magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos sa bawat araw. Patuloy po tayo na ginagabayan ng Panginoon. Kahit sa araw na ito is June, mga kapatid, 3, 2024. Na ito mga kapatid, ang salita ng Diyos ngayon ating pag-aralan para po na hindi po tayo, mga kapatid, nabigla kung darating man ang panahon na tayo po ay alisin na po ng Panginoon, ay hindi po tayo mabigla mga kapatid. Tandaan po natin, ang buhay natin parang usok lamang. Ito yung saglit nakikita at kaagad nawawala. Kaya lubos natin na ikagagalak na ang Diyos po na ating pinaglingkuran ay Diyos mahabagin, mapagbiyaya at mapagkumbaba na Diyos, puspos ng awa, banayad po siya sa pagkagalit. Mga kapatid, sa oras nito ay ating pakinggan ang salita ng Diyos na ito po ay dapat natin ikabubuhay sa sanlibutan na kasama po ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, mga kapatid, ito po ang nagtuturo sa atin sa tama na pamuhay para hindi po tayo mahatulan ng parusa, kundi makapunta tayo sa kanyang paraiso na ito ay nakahanda po sa atin, na tulad po ng isang kriminal na pinangako po talaga ito ng Panginoon na ngayon ikasama kita sa paraiso. Na ito mga kapatid, pag-aralan natin ngayon na bakit ganun po ang pangako ng Panginoon sa isang kriminal doon sa taas ng cross. Dahil po mga kapatid, ang isang kriminal ay namatay po siya sa kanyang kasalanan na kanyang nagawa. So tulad natin mga kapatid, alam po natin namatay po ang Panginoon Kristo dahil sa ating mga kasalanan. Kaya yan mga kapatid, dapat natin palagaan ang panahon natin habang buhay tayo. Kailangan mga kapatid na maiwasan natin ang makasalanan pamuhay, kasi kapag ganun po ating pamuhay makasalanan, kahit buhay pa tayo, patay na tayo sa harapan ng Diyos. Kaya mga kapatid, napakalaga po na ang salita ng Diyos ay bigyan natin ng pagkataon para po na tayo po ay makakaalam kung ano ba talaga ang dapat nating gawin. Ano ba talaga narapat na pamuhay para hindi po tayo mahatulan ng parusa, kundi makapunta tayo sa paraiso na ito po ay pinangako ng Panginoon sa isang kriminal. Tandaan po natin, kriminal po siya. No? Kriminal po. Pero bakit po? Mga kapatid, na binigyan po siya ng pagkataon ng Panginoon na makapunta ng paraiso. Yan mga kapatid ang ating salisikin at talakayin ngayon sa oras na ito. Yan mga kapatid, na kahit na po ang kriminal sa bansang kriminal ay nagkaroon pa rin siya ng pag-asa tungkol po ng paraiso. Kaya hindi pa huli ang lahat mga kapatid. Huwag natin hayaan na itong ating buhay dito sa limutan ay masayang lamang, dahil ito binigyan ng Diyos ng panahon buhay, mabuhay pa, na pabayaan lang tayo ng Diyos. Kasi ang kriminal po, sinagot po siya ng Panginoong Jesucristo doon sa taas ng cross. Ito mga kapatid ay sinabi po ng Banal na Aklat dito sa Lucas chapter 23 verse 43. Pakinggan natin ang sagot ng Panginoon sa isang kriminal. Sumagot si Jesus, sasabihin ko sa iyo ang totoo.
Ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Alam natin na ang bansag, mga kapatid, ng tao na yon ay kriminal. Kung bakit nangako po ang Panginoon Jesucristo, ngayon din ay kakasama kita sa paraiso. Ganun po ang sagot ng Panginoon sa isang kriminal. Nung kriminal po silang dalawa, kapatid, napako kasama ng Panginoon. Pero ang isang kriminal, ng lapastangan, ay hindi po kasama ng pangako na ito. Kasi may isang kriminal na lapastangan dito po sa 39 hanggang po sa verse 42 sa Lucas chapter 23, 39 to 42, mga kapatid. Insulto rin si Jesus ng isa sa mga kriminal sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang sarili mo, pati na kami. Pero sinaway siya ng isa pang kriminal na nakapako. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw man ay pinaparusahan din ng kamatayan. Dapat lang naparusahan tayo ng kamatayan dahil sa mga ginawa nating kasalanan. Pero ang taong ito'y walang ginawang masama. Pagkatapos ay sinabi niya, Jesus, alalahanin niyo ako kapag naghahari na kayo. Sumagot si Jesus, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Ayan. Maliwanag po So, criminal po ito mga kapatid. Criminal po ang bansag sa kanila na kasama ng Panginoon na ipinako sa cross. Pero mga kapatid, ano ba ang mensahe ng cross? Ang mensahe ng cross, mga kapatid, tandaan po natin, ay mayroon na pahamak, mayroon naman nagkakamit po ng pangako tungkol po ng paraiso. Yan po ang mensahe ng cross. Now, tandaan po natin, si Kristo po ang pampanlubag, no? Pampanlubag ng ating mga kasalanan. Yan po. Now, ang kriminal mo natin bigyan po ng kapatid, aral kung bakit ang kriminal ay pinangakuhan ng Panginoon. Pakinggan natin sa Galatia chapter 3 and verse 13. Ganito po ang ating mabasa dito sa Galatia. Kapatid, napakaliwanag po dito sa 3:13 dito sa Galatia. Ito po ang sinabi ng Biblia. Pakinggan natin mga kapatid ang sinabi po ng Biblia. Ngunit hindi natin masunod ang lahat ng iniuutos ng kautusan, kaya sinumpa tayo ng Diyos. Pero ngayon, tinubos na tayo ni Kristo sa sumpang ito. Sinumpa siya alang-alang sa atin, dahil sinasabi sa kasulatan, isinumpa ang sinumang binitay sa puno. Sinumpa. Mahirap masunod ang kautusan. Kaya isinumpa tayo sa ating pagsuway ng mga utos ng Diyos. Now, ayon sa kasulatan, isinumpa ang tao na binibitin sa kahoy. Now, nabitin ang Panginoon si taas ng kahoy sa krus, mga kapatid, dahil po sa ating mga sinumpa. Now, kaya lang dapat ang kriminal na isa, dapat siyang, mga kapatid, tandaan po natin, pangakuhan ng Panginoon, dapat dahil ibinitin siya sa kahoy sa kanyang pagkasinumpa bilang kriminal. So, meaning, bayad na po siya. Now, kung tayo magpabitin sa kahoy, siguro mahirap mga kapatid. Sangayon ka ba, ibitin ka sa kahoy? Kaya nga, itong hukumbitay, marami ang disagree dito. Kasi takot mamatay na. No? Takot mamatay ng ito po ang tinatawag na hukumbitay. No? Kasi kung magkasala ang ayaw po sa batas, kung maimplementar ang batas, kaya maraming disagree kasi ayaw nila mabitay sila sa kahoy. Now, ang Panginoon Kristo mga kapatid, nabitay siya sa kahoy dahil po sa ating
ang Panginoon sa isang kriminal dahil nabitin siya sa kahoy na naging sumpa sa kanyang ginawang kasalanan bilang kriminal. Napan ni Kristo mga kapatid, nabitin ba siya sa kahoy sa kanyang kasalanan? Wala po siyang kasalanan mga kapatid. Wala siyang kasalanan. Pakinggan na lang natin na sa 1 Peter in chapter 3, kapatid, pakinggan natin in verse 18. Ito mga kapatid, ang sinabi po ni Apostol Pedro sa 1 Peter in chapter 3 in verse 18. Ganito po ang sinabi ng Biblia. Pakinggan natin mga kapatid dito sa 1 Peter 3:18, mga kapatid. Ito po sinabi ni Apostol Pedro. Sapagkat si Kristo nga'y pinatay kahit wala siyang nagawang masama, at minsan lang siya namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa atin na mga makasalanan, para madala niya tayo sa Diyos. Pinatay siya sa laman, pero binuhay siya sa Espiritu. Ayan po napakaliwanag po. Wala pa siya nagawang kasalanan, pero tatanda po natin ayon sa Galatians 3:13 na isinumpa ang binimitin sa kahoy. Wala siyang kasalanan, para mapatawad tayo sa ating kasalanan, ibinitin po siya sa kahoy, mga kapatid. Sapagkat si Kristo nga'y pinatay kahit wala siyang nagawang masama, at minsan lang siya namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa atin na mga makasalanan, para madala niya tayo sa Diyos. Pinatay siya sa laman, pero binuhay siya sa Espiritu. Kaya yung kanyang katawan talaga ay inaalay talaga niya si taas ng cross, na namatay siya, sinaksak pa ng sibat ang takiliran, at lumabas ang tubig at dugo. Yan tubig na yan ang larawan ng bautismo, at ang dugo nagpapatawad ng ating kasalanan. Siya mga kapatid, so marami pong mga tao na minsan po ginagawang katuwiran na ang nangyari sa kriminal sa taas ng cross, na kahit daw sa huling hininga, kung magsisi ka lang ay mapatawad ka. Mga kapatid, hindi po sabihin natin sa huling hininga na napatawad ang kriminal na hindi niya, mga kapatid, sinakripisyohan. Pinako siya. Napako siya sa cross sa kanyang kasalanan. Pinatay siya. Kung mamatay ka lang na normal, kung nakatulog ka lang ka nakagising, kung nasagasaan ka lang, hindi po pambayad yun. No? Hindi pambayad yun, hindi ka nakagising, hindi pambayad yun ang kasalanan, hindi ka nakagising, namatay ka sa nasagasaan, hindi pambayad yun. Kasi ang pangbayad, yung patayin ka talaga dahil sa iyong kasalanan. Ibig sabihin, yun talaga hatol sa'yo. Kaya ang kriminal, pinako sa cross sa kanilang pagkakriminal. Yun po ang bayad. Pero kung namatay ka lang nakatulog, namatay ka lang ng sakit, namatay ka lang ng sagasaan, hindi pang bayad yun ng iyong kasalanan. Namatay ka talaga sa kapanahonan. Pero itong kriminal, pinako sila dahil po sa kanilang pagkamakasalanan. Kasi yan po mga kapatid sinasabi ng kriminal, dapat lang tayo magdusa dahil nagkasala tayo. So, nagdusa sila sa kasalanan. Pero kung namatay ka lang natutulog, namatay ka lang ng sagasaan, namatay ka ng sakit, hindi pambayad yon. Namatay ka ng kapanahonan mo ayon po sa pasya ng Diyos. Pero ang kriminal dapat pangakuhan sapagkat namatay siya sa kanyang pagkamakasalanan. Tulad ni Kristo, namatay po siya, mga kapatid, dahil sa ating pagkamakasalanan. Yun po, natubos tayo sapagkat kailangan siya ipako sa cross dahil sa ating pagkamakasalanan. Sapagkat ang sinabi sa Galatians 3:13, sinumpa ang lahat na binibitin sa kahoy. Na dahil po siya walang kasalanan, nabitin siya sa kahoy dahil po sa ating makasalanan. No? 3:18 sa unang Pedro. Sapagkat si Kristo nga'y pinatay kahit wala siyang nagawang masama, at minsan lang siya namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Sa atin po kaya klaro na, may pag-asa po tayo sapagkat napatunayan sa itaas ng cross ay isang kriminal na sa kanyang kamatayan sa cross ay pinangakuhan siya ng Panginoon Kristo isasama sa paraiso. Sapagkat bayad ng kriminal, paano man ang kanyang kasalanan gawa. Kaya dapat lang pangakuhan ng paraiso
sapagkat bayad ang kriminal. Now, si Kristo po ay namatay din na pantubos na ating makasalanan. So yan po ang dapat pahalagaan natin, na sana po talaga ay magkaroon tayo, no? Magkaroon tayo ng pagkakaisa po sa kanyang kamatayan sa cross para mapatunayan talaga bayad na tayo sa kasalanan at maasahan natin ang paraiso na pinangako ng Panginoon sa isang kriminal, mga kapatid. Kaya lang mga kapatid, minsan kasi sa aral ay hindi po tayo talaga nakakaalam ang totoo na aral. Ito po ang galing po sa mga apostol, mga lingkod ng Panginoon na totoong na sugo ng Panginoon ay hindi po natin na malayan. Minsan po naligaw po tayo ng iba mga aral na ang importante pala ay dapat ay makaisa doon sa taas ng cross sa kanyang kamatayan. Kaya lang minsan mga kapatid, hindi po natin alam ano ba ang proseso, ano ba ang dapat gawin natin, paano po tayo makasama ng kanyang kamatayan sa taas ng cross. Kaya kapatid, yan po ang pinakamalaga na dapat natin malaman. So, sinabi nga ng Biblia na wala siyang kasalanan, pero namatay siya dahil po sa ating makasalanan at dalhin po tayo doon sa harapan ng Diyos Ama. Na pinatay siya sa laman, ngunit buhay siya sa Espiritu. Yan po sinabi sa 1 Peter chapter 3 verse 18. Mga kapatid, ang pinakamalaga pala na dapat ay mag-isa sa kanyang kamatayan sa taas sa cross dahil pinatunayan na po ng Biblia na ang lahat, mga kapatid, na isinumpa ay mabitin sa kahoy. Na ang kriminal ay napangakuhan po ng Panginoon dahil po namatay siya ng kanyang ginawang kasalanan. Kasi maliwanag talaga na sinabi niya sa Lucas in chapter 23 in verse 41 up to 42 na dapat lang tanggapin natin, no? Dapat lang naparusahan tayo ng kamatayan dahil sa mga ginawa nating kasalanan. Pero ang taong ito'y walang ginawang masama. Pagkatapos ay sinabi niya, Jesus, alalahanin niyo ako kapag naghahari na kayo. Yan po mga kapatid. Yun po ang napakahalaga po na doon sa taas ng cross, bakit namatay ang kriminal sa kanyang nagawang kasalanan. Kaya nga sinabi ko na nga, ginagamit ng ibang mga tao na ito po daw kahit sa huling hininga ay talagang kung magsisi ka lang ay mapatawad ka pa rin. Hindi po, kasi ang totoong pagsisi ay sinasamahan ng bautismo. Ngayon kung nag-agaw hininga ka na sa higaan mo at doon ka na magsisi, wala ng bautismo, so wala ng kapatawaran, no? So dadalhin na po sa hatol ang gawa natin kasi ang totoong pagsisi sinasamahan ng bautismo. Kaya kung totoong magsisi po tayo, yung malakas pa ang katawan natin, yung maghanapan natin ang bautismo, sapagkat ang bautismo tanda po ng pagsisi. No, kaya mali po kung gayahin lang natin ng ibang tao, minsan po ginawang katuwiran na hanggang daw sa huling hininga, kung magsisi ka lang, mapatawad ka. Hindi po. Ang kriminal, sa huling hininga, napangakuhan ng paraiso, dahil namatay po siya sa kanyang ginawang kasalanan. Now, isang palatandaan at isa pong kapatid, hulad, ito po ay halimbawa na kung makaisa sa kamatayan ni Kristo, yan po, mapatawad tayo. Kaya lang, ang kamatayan na ito ng Panginoon ay naharangan po ng relihiyon, naharangan ng karunungan ng sanlibutan, na ang pagsisi talaga ay dapat samahan ng bautismo. Pero minsan mga kapatid, ang proseso po ng iba ngayon, mali po ang pag-describe o paunawa ng Biblia, na ang sabi na sumampalataya ka lang, ligtas ka na. Hindi po mga kapatid, ganyan po. Kasi ang panampalataya, sinasamahan din ng bautismo. Ayon po sa Marcos, Kabanata 16, talata 16. Ang sumampalataya at mabautismohan maliligtas. Ngunit ang hindi ay parurusahan. So kaya mali po kung gayahin natin ang kriminal na pinangakuhan na sa ating panahon ngayon, buhay pa nga tayo. Kung mamatay tayo sa ating kapanahonan, kasi ang Diyos nagpapalis siya mamatay ang tao. So ang kriminal namatay siya, pinako sa krus. So bayad na talaga siya. Tulad na pa ni Kristo na pinako sa krus dahil po sa ating kasalanan. Yun po ang ibig sabihin. So kung gayahin mo ang isang kriminal, tandaan po natin, hindi ka namatay dahil nagkasala ka. No? Tulad ng sabi natin dito ng indiksyon, ito po ay pinatay sila sa kanilang ginawang krimen. So yun po, ang parusa
na kahit kung is-convict siya, criminal siya, kung rapist siya, pinatay siya sa kanyang kasalanan, ay bayad na po siya. Bayad na po siya. So ayon po sa panahon ni Moises na kapag napatunayan 2-3 saksi na nagkasala ang tao, dapat patayin. So kay Kristo ngayon mga kapatid, iba po ang ating kapanahonan ngayon na kung makiisa sa kamatayan niya si taas sa krus, ay matanggap natin ang kapatawaran. Ganyan po ang panahon mga kapatid sa libutan. Ginagamit po ang kapanahonan ngayon sa maling aral. So huwag tayong magpa-linla sa maling aral. Dapat alam natin kung ano talaga ang pinakamalaga po mga kapatid. Ang pinakamalaga dapat gawin natin, dapat makiisa tayo sa kamatayan niya sa taas sa krus. Pakinggan natin ito sa Roma, Kabanata 6, talata 3 hanggang po sa 4. Ito po ang sinabi sa Pablo. Pakinggan natin sa Roma, chapter 6, verse 3 up to 4. Di ba ninyo alam na noong binautismohan tayo kay Hesukristo, nangangahulugan ito na kasama tayo sa kanyang kamatayan? Kaya noong binautismohan tayo, namatay tayo at inilibing na kasama niya. Kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamuhay sa bagong buhay. Yun po ang kasiguruan mga kapatid. Hindi po relihiyon, hindi po na sabihin natin pagdating po na magsisi po tayo sa higaan, hindi makagising, hindi po tayo makagawa ng kalooban ng Diyos, mapatawad ka pa rin. Hindi po. Kasi ang pagsisi, sinama ng bautismo. Kaya kung nais magsisi po tayo, dapat malakas pa ang katawan, magawa pa ang bautismo. Kasi yun po ang kapatawaran na ating pagsisi, ang bautismo. Kaya minsan talaga natabunan po, naharangan po ang totoong kapatawaran sa relihiyon, sa karunungan ng sanlibutan. Kasi hindi talaga katanggap-tanggap sa sanlibutan ang turo ng Espiritu Santo at ang turo ng sanlibutan hindi katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Kamangmangan lang po yan sa mata ng Diyos. So kaya dapat natin malaman ang totoong aral at totoong gagawin natin para magkamit tayo ng totoong kapatawaran. Ito po ang pagsisi na may kasamang bautismo. Ayan po sa Acts 2:38, magsisi kayo at magpabautismo kayo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Kristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin niyo pagkaloob ng Espiritu Santo. Siya mga kapatid na mensahe ng Diyos para po sa atin. Sana po nakatulong po sa atin mga kapatid ang kunting mensahe lang natin. Video lang po ito at hindi tayo makapag-post na mahaba. Sana po nakatulong sa atin ang mga mensahe na ito. Dapat pala magpabautismo tayo. Pagsisi na may pagkapatawaran, yun po ang pagsisi na may kasamang bautismo. Kaya kung nais natin, huwag natin hayaan na paugod-ugod na tayo sa higaan at nag-hininga na doon ka pa magsisi. Walang kapatawaran na po yan. No? Kasi ang totoong pagsisi may kasamang bautismo. Kung sa higaan ka na magsisi, hindi ka na magpagbautismo doon sa ilog, meaning to say, tatanggapin mo pa rin ang hatol ayon sa iyong mga gawa. So maraming salamat sa ating mga viewers, listeners. Dito po sa YouTube channel sa Facebook. Ang kapayapaan habag biyan Diyos ay nakisama sa atin lahat sa magitan ng ating Panagkristo. Ito po yung Pastor Jesus, Pastor Tumaka, Apostolic, Biro Christ National. Sabi sa ba't isa, grace, mercy, and peace be with you as Jesus Christ. Amen.